magandang hapon mga kabayaning Pilipino. Bayaning Pilipino. Makabayaning Pilipino. Bayaning maka-Pilipino. So, magbigay lang po tayo ng komento o reactions about doon sa isang congressman ng Akbayan. So, I think the second nominee ata to eh. Kasi yung first nominee nila si Cheljok, no? Which is, sinabi niya na makakatulog daw ng mahimbing ang taong bayan pag once makonvict si BP Sara. Pag ma-impeach, no? Si BP Sara. Actually, na-impeach na eh. Na-impeach na talaga si BP Sara sa Congress nga, sa lower of the House of the Representative, di ba? House of Crooks, na-impeach na nila. And then, ando na nga sa Senado eh. Ang problema lang, nariman. So, mayroon kasing tanong doon na tatlong katanungan na pinapasagot, no, ng House of the Representative. So, ang inaano na lang doon is yung makonvict, trial na lang, yung final verdict sa impeachment case laban against by Vice President. So yun ang pero sabi niya kasi, balikan natin yung sinasabi niya na makakatulog ng mahimbing ang taong bayan pag makonvict. Matagal. Alam nyo, ang taong bayan ay nakakatulog ng mahimbing, lalo na yung mga taga Mindanao. Na yung sa mga pamumuno ng mga Duterte, mahimbing na tutulog ang taong bayan. Kasi ligtas sila eh, safe, ligtas. Sila lang ang hindi makakatulog ng mahimbing. Bakit? Dahil sa personal na interest nila. Dahil takot sila pag once si BP Sara magiging presidente, pulbos sila lahat. Mauubos ang mga makakaliwang grupo. Kaya natatakot sila, kaya gusto talaga nilang ipa-impeach si Castro. O ngayon tahimik na. Pag once magiging presidente yan si Sara, patay talaga yan sa kaso niya na kidnap, child trafficking, no? And then kidnapping. Yan si Serdanya ba yan? Yung medyo may lang yung bunganga, kasi sabi niya na stroke daw siya. Yan yung laging laging walang ibang bukang bibig kundi impeachment kay BP Sara. So kaya nga during the doon sa Kongreso, yung Quadcom hearing nila, nung pinatawag nila si former President Duterte, wala, hindi nga ang layo ng mga pinagtatanong about ICC na matagal nang kaya nga parang pinaglalaruan na lang ni President Digong, no? Buti nga hindi ka binuli kasi kung kagaya ka ni Jok, no? Na binuli ni, tingnan mo ngayon pag gumiti si Jok, no? Hindi na lumalabas yung ngipin niya kasi parang nabago na ata niya eh. Kasi naalala niyo yung binuli siya ni President Duterte, sabi niya kaya hindi ka na nanalo senador dahil sa laki ng ngipin mo. Kuya, tanggalin ko yung ngipin mo, gawin ko ang ayun. Natatawa talaga ako doon, pero no, it's sa atin ano lang naman yon, no? Patawa. Pero pag isipin mo talaga may laman, di ba? We have the anti-bullying law, no? May batas tayo na anti-bullying eh. Bawal yung mambubuli ka sa kapwa mo. But because of that, no? Kasi masyado kasi silang insecurity. Insecure kasi sila pag once si Pangulong Duterte na magsasalita. So parang sila, no? Sensitive.
Kagaya nitong Sindanya na to eh. Nagiging ano dito eh, kagaya naman sa mga pananalita niya. Yung taong bayan matagal nang nakatulog ng mahimbing yan. Sa panahon pa lang ni Duterte, mahimbing silang natulog dahil safe eh. Ligtas silang makalabas, ligtas silang makauwi, ligtas sila sa anumang kapahamakan. Kasi nga, takot yung mga kriminal, nagtatago yung mga kriminal, walang gumagawa ng krimen. Oh, sila lang ang hindi nakakatulog ng mahimbing. Pag once ma-presidente talaga si BP Sara, mawawala talaga yung mga party list na yan. Mark my word. Mawawala at mawawala ang mga party list na yan. Bakit? Sabi na nga ni former President Duterte na kaiba ang karisma ni BP Sara. Kakaiba ang ugali ni BP Sara. Kaya di ba? Galit siya sa mga Kaya nga, yan ang nila, kinakabahala nila na baka mapresidente si BP Sara, mawawala na sila sa listahan, no? Mawawala na sila dito sa Pilipinas. Kasi wala na eh. Iba na naman, magsiship na naman yung mga magsiship na naman yung Kongreso. Hindi na naman sila dati-rati nag-antay Marcos sila, ngayon pro Marcos na sila dahil nabibigyan sila ng boses eh. Dahil gawa nga ng masyadong mahina ang liderato ni Marcos Jr. at yung pinsan niyang si Tamba ang umahawak sa Kongreso. Kaya nabibigyan sila ng boses para to distract the opposition, to distract the Duterte's allied. Mga allies ng mga Duterte, and then at the same time yung mga Duterte talaga. Kasi nga hindi nila matanggap-tanggap na kauna-unahang presidente na ng mataas na rating. Kahit pababa na sa pwesto, mataas pa rin yung rating. Kaya hindi nila matanggap-tanggap na may isang Duterte na tumayo para ipaglaban ang karapatan ng taong bayan. Kasi mamamayan si former President Duterte. Talagang nasa side siya ng mga inosenteng Pilipino. So, yun lang naman po ang komento ko. Mas lalo pa natin hindi sila patulogin. Kaya mas lalo pa natin silang asarin. Tulungan nyo po din ako. Panoorin nyo tong video ko at ikalat po natin para mas pa tayong makainggan nyo ng marami din na manunood. So mag-comment kayo para sa susunod babasahin po natin yung komento ninyo. Po, maraming salamat and then magandang umaga po at hapon pala si Bagyo. Mag-ingat po tayo sa hangin at ulan. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bayaning Pilipino.